Yo, Cub Pro Gaming. Punta lang tayo sa dentista. It's that time of year. We need to have our teeth cleaned. Nakakakaba yung uwan na bagyo. Buti na lang walang baha sa amin. Sana yung mga binaha naka-recover na rin. It's gonna be a struggle for a lot of people. Traffic. Abot kaya tayo sa go na yan? Mukhang hindi. Wala. Tayo abot. Stop na eh. Yung Vogue pala nung isang araw ayaw mag-start, tapos hindi nagpa-prime yung fuel pump kapag ino-on yung engine switch. Siyempre tumawag tayo sa Vogue. Tinulungan tayo nila Arthur, Eric. Video call. Nag-video call kami. Na troubleshoot namin. Si Eric sabi niya baklasin daw yung lean angle sensor. Tapos nung binaklas, nag-start na. Tapos sabi niya, kabit mo ulit, tingnan mo kung mamamatay habang umaandar. Nung sinaksa ko yung lean angle sensor, namatay. Kaya yun na nga yung sira, palitin na siya. Mga 1,250 yata yung presyo nun. Isasabay na natin pag nagpapalit tayo ng brake fluid sa kanila. Maybe next week or maybe this week, let's see. Ilang taon na rin yung 3 years. I think yung lean angle sensor, yung CF Moto dati may mga ganong issue din eh. Red po. It's still red. Hindi kasi nagagamit. Lagi naka side stand, sabi ni Jay. Na over lean eh. Nagtampo yung lean angle sensor. Init na ngayon, grabe. After all the rain, the super typhoon, eto na, mainit na ulit. Gusto ko isukat pala dito yung Rebel side mirrors. Oh my god, the exhaust on that one, so loud. Parang babagay din eh. Sayang yung kay Maui, napamigay niya na pala sa Rebel Group. May umarbor na nung side mirror niya. Meron pa akong isa eh, kaso tinatamad lang akong mag-eksperimento ulit kasi maganda na yung nakakabit ngayon eh. Tsaka na pag sinipag tayo, pag wala na tayong magawa. Ang gusto ko kasi gawin ngayon, meron akong luma na 4th generation i5 Intel na computer. Lenovo yun eh, yun yung binili ko sa office dati nung pandemic. Tapos in-upgrade natin ng GPU tsaka power supply, maxed out ng RAM. Ngayon, gusto ko siyang ilipat ng case. Kaya yung Lazada 1111, bumili ako ng murang case. Sayang nga, bili ko 550. Pucha, tas kanina 325 na lang. May dalawa pang ano yun, may RGB fans na kasama. Eksperimento lang tayo. Tapos bumili rin tayo ng mga adapter na kable kasi medyo proprietary yung ibang cables nun eh, sa USB tsaka sa audio, mga front panel cable connectors niya. Kailangan natin ng adapters para gumana siya dun sa case na bibili natin, dun sa binili. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Ang sikip kasi nung case nun, sobrang sikip. Gusto kong magkaroon ng mas maluwag na case na may bintana, may RGB. Tignan natin, walang magawa, eksperimento lang. LC, let's go bro. Nakakamiss mag-ride, grabe. Dahil i5 siya, may option din ako na bumili ng used na CPU na i7 naman, 4770 na i7 or 4790 I think. Kaso bakit pa, okay naman yung i5. Wow, may takip yung helmet niya. Pampatagdag init yan. Or maybe it adds to some sort of cooling. We don't know. Oh my god, these jeeps. Okay then. Aga tayo, 1:30 appointment natin. Anong oras na ba? Okay talaga yung Kamax, oh. Nag-post kasi kami ng katanungan kung paano i-adjust yung headlight kasi hindi nakasulat sa manual nila. Both yung Kamax manual and yung Bristol manual. Gumawa sila ng video para i-demo. Ang galing, nakakatuwa talaga si Kamax. Tapos may bago na naman silang lalabas, mukhang Honda CT 125. Ganda din eh.
Kaso mukhang hindi naman nilalabas ni Bristol yun. Yeah, tercera pala yun. Wow, punong-puno ah. Tinalang nakamotor tayo. Ito ang daming tao. Opening kaya no, house suite. Alright, we're done with the dentist. Parang brand new na ulit yung mga ngipin natin. May naghahakot pa rin ng basura. May basura pa rin. Kailangan natin pumunta sa Mercury or Watsons. Ang init no, grabe. Yung lumang PC pala kanina, dinisassemble ko. Yung isa, yung 3770 na i7 natin. Sobrang luma na nun. Dami palang naiwang hard drive sa loob. Dalawang 2.5, isang 1 tera na mechanical 2.5. Isang 2.5 na SSD. Tapos dalawang 3 terabytes na 3.5 na hard drives. Pucha, ano kaya laman ng mga yun? Kaya mamaya, i-discover natin kung ano mga naiiwan dun. Ilang taon na yun na nakatambak lang. 3 terabytes, 6 terabytes din yun ha. Sayang yun. Trinay ko na kanina yung mechanical na 2.5. Ayaw na basahin. Disk error. Yung SSD gumagana. Gagamitin natin yan dun sa Gen 4 na Intel na bubuuin natin. Hindi ko alam anong gagawin ko dun. Baka gaming rig, emulator, server. So we'll just geek out. Yung mga hassle lang dun kasi yung proprietary na connectors ni Lenovo eh. Tsaka yung mga pins ng front panel connectors niya, yung headers ba tawag dun, iba yung configuration. Kaya may nahanap na rin naman tayo na diagram. Natitempt na rin ako kanina dun sa mga dalawang lumang casings ko eh. Mga walang bintana na casing, mga old school pa. No RGB, no Windows. Pero antayin ko na lang yung in-order natin sa Lazada para isang baklasa na lang, isang transplant na lang. Hindi ko alam kung bibidyoan ko ba yun o ano, bahala na. Yung keyboard pala, yung bago nating keyboard, gumawa ako ng shorts noon na video. Yung Ajazz na AK350i. Ganda, grabe. Ganda ng tunog eh. Sarap mag-type. Nanalo na tayo ng isang Fortnite game dun. At twice, isang duo saka isang solo. Dahil sa keyboard. Tumaas yung skill level. Alright. That's it. Napakainit ang halin tapat. Cub Pro. Parang hindi na kailangan palitan tong side mirror na to. Okay na yan. Masyado tayo na-obsess sa side mirror. Although yung Rebel mirrors kasi mas makapal yung stem, kaya mas magiging makapit yung mga clamps natin dun. Pero ito ngayon okay naman yung setup natin so far. So kaya may drugstore na. Ito kasi Mercury medyo mas-safe dyan eh. Watsons na lang. Yung Boge, one click na ulit. Okay na siya. Makaka-relax talaga tong Cub Pro gamitin eh. Gusto ko ng pansit. Yan na naman tayo sa pansit. Mexican to, alam na natin kung saan no. Dayuhin kaya natin. Layo eh. Katamad. Wala pala kasi silang signage. May nagturo eh, may nag-comment. Nandun pala sa may car wash. Walang signage. Sakit sa batok ah. Nakakapasok. Big bike ba to? Laki ng gulong. What bike is that? Rebel. Yung binili pala natin na keyboard, wala siya masyadong 11/11 discount, kaya hindi na natin inantay yung 11/11. Dumating siya 11/11. I ordered it Saturday, I think. Pumasok yung bagyo. Dumating siya Tuesday. Ganda, solid. Hindi nga lang siya shine through na keycaps, kaya hindi mo makikita, bali wala yung LEDs. Tsaka yung LED niya down firing din. Parang ini-illuminate lang niya for gimmick yung base ng mga keyboard, yung ilalim. Pero hindi talaga na-illuminate yung mga markings. Yun lang yung downside for me. Pero ang ganda ng tunog, tsaka ang ganda ng keyboard action. Yung switch action na avocado switches, solid.
version 4 na siya. Mas mahal yung version 3, hindi ko alam kung bakit. But I can recommend that keyboard. Aegis AK35 version 4. Okay din yung kasama niyang app. Tsaka nangapa din tayo dun sa pag-upload ng animated GIF ng DJ DLS logo. Hindi ko una magets eh. Nag-render ako ng GIF na talaga na animated, ayaw tanggapin. Tapos nag-render ako ng frame sequence, hindi ko rin na-gets. Tapos ang ginawa ko, inisa-isa kong niload bawat frame. Pero nag-skip na rin ako dun sa ibang parts. Ayun, gumana naman. Pero nung unang attempt ko, naging paatras yung animation. I had to redo. Ngayon okay na. I like what I made. Time check, 2:22 na. Uwi na tayo. Tapusin ko na dito. Kung nanonood ka, maraming salamat. Kung nanonood ka rin ng mga Fortnite videos natin, thank you very much din sa'yo. Huwag mo nang i-share. Atin lang to. DJ DLS ito. Salamat ulit. Peace out. Mababa na naman.